Alam niyo ba yung kasabihan na fiddling while Rome burned? Ano yan? Building? Fiddling. Fiddling, Ano Rome. Fiddle, fiddling. Mangmang! Isa itong kasabihan na nagpapahiwatig ng isang bagay o aktibidad na ginagawa habang may nagdadalamhati o naghihirap. Ang sinasabing pinagmulan daw nito ay si Nero, ang malupit na emperor ng Rome. At ang sabi-sabi nga ay siya rin daw mismo ang nag-utos ng pagsunog sa syudad. Pero hanggang ngayon, ang kawikang ito ay ginagamit para magpahiwatig ng pagpapakasasa sa walang saysay na kalabisan habang may mga taong nahihirapan. Pero, hindi naman daw ito accurate. Dahil una, Noong mga panahon na yon, hindi pa naman daw kasi naimbento ang violin na alam natin ngayon. Ang violin na ating nakagisnan ay naimbento lang nung maraming siglo matapos ang pagbagsak ng Roman Empire. Pero kasi sinisisi niya ang sunog sa mga Kristiyano para may dahilan siyang i-persecute sila. pero that's beside the point. Wala na yatang mas malagim pa kesa sa insensitibong pagsasaya sa mukha ng kalamidad. Gaya ng pagpa-party habang may mga nawalan ng bahay dahil sa baha. Parang ito at ito. Huli ka, Balbon! Ay, sorry. Sobrang hindi ka pala balbon. Dahil sa di sinasadyang nabuko si Pinoy, kaliwat ka ng batikos ang napala ng presidente. Ang tingin kasi ng ilan, nakikipag-party lang si Pinoy habang nagdurusa ang kanyang mga kababayan. Pero teka, meron naman daw palang paliwanag. He did not sing. He just sat and watched for a few minutes the party, and then he left immediately. Pero tumuloy naman pala sa dapat puntahan. Ang Pangulong naintriga dahil sa pagdalo sa party matapos bayuhin ng bagyo mga kababayan, nagpakita na kahapon sa mga nasalanta. Makakaasa kayo sa tulong ng pamahalaan sa pagkukumpuni ng inyong mga tahanan. 10 beses man tayong masadlak sa ganitong mga delubyo, 11 beses aahon si Juan at Juana de la Cruz. Kaya nga di ba may kasabihan, huwag kang pumusga dahil baka ikaw ang mahusgahan. Lahat naman tayo Sino ka man, kesyo ordinaryong mamamayan, estudyante, empleyado, negosyante, pulis, sundalo, traffic enforcer, musikero, manunulat, parlorista, drug pusher, fashion model. Lahat naman tayo may ginagawang pwedeng tawaging kalabisan habang may mga nagdadalamhati sa ibang bahagi ng Pilipinas, sa ibang parte ng mundo. Ikaw, alam mo ba na habang nagdodota ka, maraming namamatay sa Iraq? Ikaw, anong ginawa mo bukod sa mag-tweet na mag-tweet at mag-Facebook na mag-Facebook? Ulitin natin, ikaw, anong ginawa mo para sa mga kababayan natin na naghihirap sa Cagayan de Oro at Iligan? Sa bagay, hindi ka naman pala presidente, ano?